sa kami dahil hindi na ipasa, tinitingnan na lang natin paano pa ma-enhance yung bill. Kaya yung tanong ko, yung klima bill ba nito, with all, considering all those mga question or tanong mo para recommendation, can we still parang yung, may room for enhancement? Para mas yung sa next na Congress, baka mas maipasok pa natin yung iba pang mga gusto natin may pasok. Yung tanong kanina, yung test, no? So baka kailangan, kasi for example, mas maintindihan. Sinabi natin fossil fuel, sa ano yun, yung mga gasolina, yung mga So, para sa atin, sa mga environmentalists, hindi lang yun, yung tinitingnan. Kailangan, hindi yung qualified, kailangan yung mga industriya na nag-contribute sa climate change. But sa akin nga din, makatingnan din natin, yun lang bang contributor sa yung climate, or yung all those corporate and other actions that exacerbate. Like example, itong sa case nila sa dito sa Valle, sa San Felipe, na apektado sila sa bagyo. Na yun, diba? Grabe yun. So, apektado na yun. Pero, yung dredging na yun, yung napapalala. So, meaning, the action of corporation actually nagpapalala pa sa epekto ng climate change sa isang komunidad. So, pwede ba natin tingnan yun? Kasi tinita na natin, polluters pay na principle. Okay, so, pero kung sa ang tingin nyo kasi, especially na gusto natin itong yung lima na contextualize sa bansa natin, how can we actually make the law more parang responsive sa talagang pangangailangan natin? Pangalawang point ko ay yung alam natin na yung problema sa sistema sa gobyerno. And always, kahit may batas na tayo, talagang problema always ang implementation. Access to justice is always a problem for the poor and marginalized and vulnerable. So, ngayon, maganda yung may question kasi judicial plan. And then yung concept na, yung community, yung magpa-file ng case, hindi individual, kundi community at sector para mas malakas at mas mabilis. Pero alam natin na even in accessing technical and legal support, napakahirap para sa mga marginalized communities. How do we ensure na sa batas na yun ay mayroong access to that kind of legal services yung community? Kasi kung hindi siya do we then expect na Paula, kasi hindi naman natin kaya lahat ng NGO o cover lahat ng kaya ba ng Greenpeace. Pupunta lahat ng community sa Greenpeace for technical and legal. Alam din natin na yung PAO ng mga hindi din ganun So, how, o hindi nila specialty, how do we ensure na sa batas, yung sa bill na yan, ay mayroon talagang klaro, it's not only that kung sino ang kundi yung mekanismo mismo na talagang may ensure na yung community may pupuntahan para they are also obliged to really support the community. Yun yung mga pangalawang ko. And ano ba yung pangalawang? Anyway, yun yun yung major to. Baka titignan natin na enhancement at pangatlo pala, representation ng judiciary. Naisip ko kasi pareho sa EDPPL, yung CSO representation. Nakikita namin napaka-importante nung using the existing, maximizing the existing structure. NAPSI as a structure with a basic sector representation. Kaya yung inaalam namin, paano si NAPSI may papasok para yung struktura ni NAPSI can actually support dahil may batas na siya that support, unlike the CSOs na may community, so we can have also that in partnership with the CSO as well. So tatlo. Yung una, enhancement. Pangalawa, to include other, hindi lang carbon majors. Pangalawa, yung access of the community to the legal, yung process, vulnerable group, and the third, yung NAPSI. Yung po yung tatlo. Sige, maghati po kami sa, hindi ko masasagot siya sasagot. Yung status po muna ng climate, ng bill. So nakapasa na po siya sa committee level sa ngayon. Ngayon, dahil nga po mag-election, so wala na, kailangan natin
po ang situation. Yung ating author ngayon, si Congressman Chato, siya po yung current na chairperson ng House Committee on Climate Change, ay running. So kung mananalo po siya, at next year po, maibigay uli sa kanya yung komite, at sana manalo din si Congresswoman Ana Tuason kasi siya po yung nag-chair ng TWG, wala na po tayong masyadong malaking problema. Yung pong version ngayon na naka-pending na ilabas, yung substitute version, meaning lahat ng mga inputs ng nag-attend sa TWG, nandoon na. Pero, ang sabi po sa akin ng secretary, kung mananalo ulit si Chato at si Ana, kung Ana, hindi na ibabalik sa committee level. Dadalhin na nila sa Ways and Means saka sa APRO. After sa Ways and Means and APRO, pupunta na sa plenaryo para pagbotohan. Kung yan po ang, kung mananalo po at kung makukuha ang committee. So, meron ng substitute version. Madali na lang yon. Kung hindi, mag-umpisa po tayo sa number 1, maghanap ulit tayo ng author, kukumbinsihin ulit natin, ipapafile natin, i-refine ulit. So, balik po tayo sa number 1. Pero ang kagandahan lang naman po, yung secretariat, meron na silang kopya ng enhanced version. So, lahat po, yung close, yung dati, yung board, na bago na po yung pangalan. So, ano na po yan, naging close. Kasi ayaw ng reparation. Ayaw ng term na. Kasi po yung, even if the same lang ang mangyayari, ayaw lang ng term kasi reparation is means admission. And so, ayaw i-admit. Ayaw ng business community. ng admission. Oh, so, gawin na lang close. Okay lang. Bagunin natin. Basta, climate accountability welfare, yung S, support or services, something. Andun pa So, rin. clause. Climate accountability welfare, yung S nakalimutan ko, support or services yata, support. So, yun po yung ano. Tapos, ang problema po natin sa Senate, medyo mahirap po talaga ang laban. Hindi po talaga kami makakuha ng author pa sa ngayon. But hopefully, makakuha po. So, yan po yung status. Now, pwede pa po ba kayong magdagdag? Kasi marami pa pong mga issue na hindi na idagdag. Ako po ang sasagot. Pwede pa. Pwede pa po. Pwede. Kasi pwede pa natin ihabol. Lalo na kung idadaan pa natin yan sa deliberation. Yeah, yung emerging. Pwede pa. Okay? Actually, wag na lang po. Kasi hahaba na yung kami po kasi nag-i-insert pag madami naguguluhan na kami. Pero biro lang po, syempre open po kasi nga po ano siya iterative process, no? So pwedeng umulit at pwedeng magdagdag, magbawas. Yung una po, to be frank, mahirap po na ilagay sa isang batas na saklawin niya lahat ng posibleng environmental impacts kahit na may kinalaman sa climate. So I don't think kakayanin siya. Ang nai-push po namin sa klima, hindi lang carbon majors, carbon-intensive industries kasama. So, lahat ng industriya merong emission, kasama po ang mining, for example, kasi mataas po ang emissions ng mining. Yung dredging actually, yung pag-transport ng quarry, gagamit po ng ship. Ano ba ang ginagamit ng ship para siya tumakbo? Crudo, di ba? Therefore, pasok po siya. Carbon-intensive siya. So, ngayon papasok nga po tayo doon kasi sa ating thresholds. Ano po yung kanyang emissions? Carbon dioxide equivalent, CO2e. Yun po ang kanyang measurement. So, yun po. I think malabo pong maipasok yun na salasalapit na issues ng environment mapupunta sa klima. Even though, totoo po kayo na it will exacerbate the conditions already on the ground. Yung third is yung... Definitely. Actually, kung meron po kayong proposal, kung paano po mas-facilitate una yung pag-access sa fund na sectoral, tapos yung pagiging plaintiffs, pag magpapile ng kaso, definitely we are welcome. Kasi nga po, quasi-judicial siya, mabilis po dapat siya. So, pag meron na po kayong, baka pwede niyo pong pag-isipan, architecturally, kung ano po ang itsura nito. Ilagay. Pwede pong ilagay. At saka yung ginagawa nung nagpa-participate tayo, ang ginawa lang natin as the sectoral council is come up with a position supporting the passage of the bill. What they have been asking us to do is to come up with comment
for every provision, if we can, and if we want, pwede natin, kasi gano'n naman ang ginawa eh. At inabsorb lahat yun nung committee secretariat. Yung substitute bill, pinasok nila lahat ng comment. So, pwede tayong very specific. For example, sa structure, implementing yung quasi-judicial, tingin natin, NAPSI as 167, di ba? Naalala yun na di ba? Kumenta si Osidger dati eh. Saan nag-kumenta tayo on that. So, susundan natin yun na mapasok. Handa lang po kayo na dadami po yung trabaho niyo. Oo, tama. Ginusto niya, so magaling po. Basta may just compensation. Oo. Actually po, nung nagde-deliberate, kasi ayaw naman ng masyadong maraming members ng board. Kasi may lesson learned na rin po dyan. Pero I think we can help you out kasi kami naman po yung medyo nagte-technical support ng sa committee. Pwede namin sabihin, ito ang sector na talagang dapat nandyan. Dahil nabasa nga po namin yung title ng grupo ninyo. So, yan po pwede natin ipasok. May sasabihin pa akong isa. Yan. Mental block. Kaya hindi sumama ko sinusulat. Habang iniisip mo, Beach, pwede bang si Congressman Larry? Kasi susundan ni Senator Joseph. Dahil na pangalan ko, magandang hapon. Ayan. Yung sinasabi ni SR na legal services, accessing the legal services, iba pa yun eh. Kung magkakaso ako, ang di ba pinag-uusapan natin at committee level at TWG level, kakasuhan ko yung kumpanya kung sino mang may kasalanan, pero kailangan yung attributions malayo, mahaba, kaya nagpunta doon sa disaster, na nakakontribute na disaster sa community, di ba? Ang problema dyan, napakahirap humanap ng technical services, mahal sila. Per kilowatt hour yung charging nila. Geologists, forensic experts, yung mga gano'n. Diba? Yun sa TWG, mahaba yung discussion natin dyan, paano ka makakakaso. It's another thing. Yung legal services, tama, hindi pwede pa. In-engage ko sila sa usapin ng water co-op, hindi nila kaya. So ngayon, eto na, tapos may emerging, later na, nasagutan naman ni BG yung emerging. Yan ang problema ko ngayon. Katulad ko, mangingisda ako, tinamaan kami ng disaster doon sa Binangonan. Paano kami makakapagsabi na dahil ito sa ginawa ng ganitong company, hinahanapan pa. Actually, the business community is the one blocking it di ba? Alam naman natin yun. Oo, ihahanapan ka ng mga ganitong detalye na hindi kayang ma-access ng mga kagaya kong mangingisda. So, isa pa yan sa dapat pinag-uusapan natin, paano yung atake dyan. Oo, pumayag na tayo. Payag na tayo sa quasi-judicial. Masaya nga ako dun. Problema yan yung sa technical side. I don't know if you can answer or paano patutulungan niya ng komunidad na apektado kasi talagang mahirap mong patunayan. Yung lang carbon majors, dito mo yung nangyari. I've been with James Guerra nang ginagawa yan. So, medyo yung carbon majors, medyo alam ko kasi isa ko sa National Investigation Team ni James. Yan yung isang nakita. So, yung technical services man na sinabi mo, na sabihan lang nila is the legal, na iwan yung technical services, alam ko namang napakahirap niyan. Salamat po, magandang hapon. Actually, madali lang po siya. yung attribution science, ang tawag nga po nila sa kanya, nascent, no? So, pausbong, pero mabilis po siya umuusbong. In fact, meron pong mga organizations sa Europe, pagkatapos ng isang disaster, kaya kaagad nilang gumawa ng assessment. Masasabi nila, may kinalaman ng anthropogenic emissions. Siguro liwanagin lang po natin, no? Pag may isa pong event, ang dinidetermine po ng scientists, hindi po siya exactly na climate event, pero paano po na-exacerbate, paano napapalala ng carbon emissions ang isang event. Yun lang ang kailangan niya. Dahil po dito, mabilis na po ang pag-determine ng liability. Kasi po, meron po tayong mga climate modeling. Ang gagawin po ng mga scientifico, magagather po sila ng tinatawag na observational data. Kinukuha po ng mga data, for example, ng mga sea level rise.
Iko-compare po nila yan kung walang climate change, gaano ba kataas yung sea level rise. Ngayon, pag may climate change, gaano siya kataas. So doon pa lang, malalaman na po nila na may kinalaman ang climate change. So hindi na po kailangan yung tinatawag na one-to-one correspondence. Na pag may event, ang may kasalanan ba nito si Shell. At dahil po sa mens rea intent, yung mismong likelihood lang na pwedeng dahil sa akin may climate change, that's enough. Pwede na po mag-establish ng liability. So hindi na po tayo matatakot sa technical services na siya ang magiging basihan na ide-deny po tayo sa quasi-judicial. So, mabilis na lang po siya in the future. Yung sa legal services naman po sa plaintiffs, tama po kayo na kailangan ng support. So, ang dahil dun mag-aaral lang po ako ng abogansya para makatulong. Hindi ang maganda po dito, yung tinatawag natin, yung plaintiffs, hindi po kailangan kada may event, magkakaso siya. So pwede pong mag-organize na ng kaso, yung parties of interest. Di ba po marami na pong mga jurisprudence yung UPOSA versus Factoran, yung pwedeng yung mga generations on board ang magkaso. Tapos sa rights of nature, pwede na rin magkaso of nature actually, laban sa tao. Yun na po yung bago ng mga movements. So, definitely po, yung legal services, kailangan din po siyang paghandaan. So tama po kayo na to build the capacity of the groups for access to justice. Kasi yung normal nga lang natin matagal, di ba? Yes. Kaya po quasi-judicial. Kasi pag dumaan po tayo sa court system, wala na po talaga. Matagal po siya. Ito po, yung adjudication, pagka-file, mabilis po ang hatol. Kasi quasi-judicial po siya. Yeah. Okay. Iba. Ito yun. Ang proposal po namin, di ba merong international, yung FRLD, ang proposal namin, yung national mechanism ay ito sana. So yung mga international, kung sabi nila, magbibigay kami ng 10 billion sa Philippines, idadaan nila dito sa pondo natin. Opo. Ang problema lang po, yung ibang bansa, kasi nga allergic sila sa litigation, pakakasuhan natin sila, sabi nila, gusto nyo ba talaga kaming kasuhan or tanggapin nyo na lang yung bibigay namin sa inyo? So yun po ang ating palaisipan. Kasi ang sabi po nila dun sa FRLD, huwag na lang tayo magkasukaso kasi gusto naman na nilang tumulong. Eh, gusto ba natin yun? Kasi nga ang konsepto natin na reparation. Pwede Bayad pareho. Pwede nga pare-pareho. Pwede pareho yun. Hindi Yes. situloy. Currently po, pareho po siya. So yung Correct. international, papasok sa national, tapos meron po tayong penalties for Yes. reparation. Under our local law. Yes, under local. Okay, sorry ha, it's almost 5. Si Jose, mabilis lang. And last one. Wala na. No, last will be Ose. Yung question ko po ay not really questioning the concept of reparation o yung ang tawag kabayaran. Hindi, meron bang usapan yung sa mga discussion na ito na lalagpas sa kabayaran. Hindi, kasi pag kabayaran, may kasalanan ka pa, lubi kita. Nasolusyonan mo ba yung gagawin? So yung tanong ko, yung durable solution, baka yung reparation ay, sige, may capacity sila magbayad. The business group, they can just pay. Pero it will not solve the problem of climate change and human-made induced disaster. Hindi ko alam kung umabot ba sa ganung klase ng maganda yung intention natin na mabayaran yung mga kasalanan. Pero ito ba ay magre-resolve ba ng ating problema at durable solution kaysa kabayaran? Pangalawa, yung dugtong doon sa legal service, pag-usapan ko yung sa quasi-judicial na may parang ICC prosecutorial, meron din biktima sa may tatlong case, no? Meron US, no? Hindi katulad ng Pilipinas na meron lang, diba? So, may ganun pa. At napakaliit ng pondo, parang 50 million yung nakita din natin doon. Initial, no? Anyway, that's to set up. Pero baka nga yung initial na sinasabi international, lagyan na dito, no? And yung tanong na structure, baka yung gobyerno, may kasalanan din yung, di ba? So, tingnan natin yung level ng, ano ba yung, paano bubuin yung quasi-judicial court? Yung board. The board itself,
who will appoint that? Pag presidente, okay ba yan? Ano ang kinalaman natin? So, I think that's the basic question para na pwede natin sagutin sa next Congress. Pero yung reparation versus durable solution, no, na pag-usapan niyo po ba? Sa akin, napakalaga yung tanong. Ay, alam niyo po ang galing nyo na nakita nyo yan kasi parang na-focus yung usapan natin sa kabayaran. So, hindi lang po tayo, ito pong Klima Bill will address hindi lang po yung kabayaran. Kaya po natin ginagawa ang climate accountability dahil gusto rin po nating mabago at matigil. So, dalawa po ang pathways ng pupuntahan ng bill na to. Una, yung magbabayad, pero dahil magkakaroon ng fine, ang mga korporasyon, babantayan niya ngayon ang sarili niyang emisyon. Kailangan i-lower niya yung emission kasi kailangan baguhin niya yung kanyang sistema dahil mapafine siya. So in a way, you are addressing two issues at the same time. So hindi lang po natin sinasabing bayaran pero kailangan magbago din sila. Yun po yung ng kanilang business model. Yun po yung gusto natin gawin sa Klima Bill. Yung po naalala ko na sasabihin ko. Kaya po pala hindi pa nakakalabas yung latest version ang House. Kasi hinihintay pa nila yung DBM para maglabas ng model ng funding kung saan kukunin yung initial na 50 million plus paano yung pagsingil, paano yung pagbayad. So kung meron na po nga kayong katulad po na sinabi ni Maya, best practice or model, mas maganda po yun para ibigay na natin sa sekretariat at makatulong para mas mapabilis. Kasi yan po yung alam ko na nagiging reason but hindi pa talaga nilalabas yung latest version. Ako naman po, ang takeaway ko doon sa sinabi nyo, so pag napasa na ang Klima Bill, at buhay pa po kami, siguro ang next gagawin namin para maibaba sa community yung training din, paano siya maa-access. Paano siya maa-access ng community. So yung term po ng sinabi ni DG para durable solutions, ito po yung corporate transition. So kailangan mag-transform po ang mga kumpanya. So ang vision ng Klima at some point, titigil po talaga sa fossil fuels extraction ng mga companies. As long as merong energy security and all of that. So may plano po, no? Peak emissions, etc. Tapos dun po sa quasi-judicial, yung appointments, pinag-aralan po namin to sa batas. Ultimately, kailangan talaga siya ng presidente, yung mga appointees. Pero ang iniisip na yung election is yung electing representatives among themselves. Kunwari po yung sectoral, i-gather kayo. Kayo po ang pipili ng rep nyo. Parang confirmatory na lang si President. So ganun po sana ang model natin na from among the sectors or the civil society, whatever, sila po ang mag-nominate. So sana ganun po siya. Parang national artist, parang ganun. May bibigay ng pangalan, confirmatory na lang siya. Yun po. Nice. Oh, cutting the process. How do we ensure na hindi namatay si kabayo sa kapadarating si damo? Parang ganun ba? Na kung may, di ba, right after disaster, kailangan bumangon ka agad yung community. Yun ang problema sa atin eh. May relief. Ang hirap ma-access ng mga recovery fund. And I think ito yung so parang community kasi kami, mayroon community-led approach talaga. And then, nakakatulong yung madalian, andyan. Agad. So, how do we ensure that? Na kasi kung mag-liquidation ka pa, mag-ano ka pa, ang tagal nun. May project proposal. Yung mga ganun. So, baka yun yung tinitingnan natin na immediate, and then paano si gobyerno, talagang and then yung mas malaking, so tingnan siguro natin yan. Actually, ma'am, meron na po kaming naisip. Yung isang sinabi nga po ng ang yabang, parang ready na lang palagi. Anyway, yung isa pong sinabi ni Congresswoman Veloso, gayahin ang GSIS. Pag nag-claim ng loan, I don't know kung ano po yung nakukuha sa GSIS na mabilis lang daw siya. Parang ganon, mabilis daw po ang GSIS. Isa pa pong model, yung ginagawa ng DSWD, na may, di ba pag may disaster, may listahan, so mabilis siya. So pwede po sectoral, magbuo na ng registry,
pag anong kaagad, labas na siya. Ang linawin ko lang po, pag may disaster po na mangyayari, hindi na po kailangan mag-litigate, no? Yung, kasi ano siya, claim, tapos sasabihin, most probably climate change ang may kinalaman sa ipag-exacerbate, ma-release na po siya kaagad. Yun po yung iiwasan natin. Litigation pag may kumontra. Pag magkakaso ka. Pag may demanda ka. Opo. Pero yung claims, pag may laman naman po, dapat na may laman yung pondo, no? Mahirap nga kung walang laman, kahit wala pong maibibigay. So, kailangan may laman po yung Kailangan may pondo. ma-demanda para may magbayad. Anyway, okay na mga kapatid, pasensya. We're managing our time and also our community have to go back to their community. Nagluluto pa mga nanay. Sorry ko na eh. So maraming pong salamat and would like to thank Maya and VG. May I call on our secretariat? Nandiyan pa ba si Director Lapis? Anyone who can help? Ito na, si SR. SR will be the one. May bibigay lang po kaming konting pasasalamat. Ano yung bagong bote? Motor. Yan. Bilang pasasalamat. Hindi lang po sila resource person. Ang Greenpeace po ay matagal na partner ng NAPSI BBC sa pagkakabala na ito. Nagpapasalamat kami. Tawagin po namin si Mr. Brian. Represent the OB. RST, a CM official. Yan. Tsaka ito ang DRR. Ayan, okay. Basahin lang po namin yung certificate of appreciation. This certificate of appreciation is given to Ms. Maya and Ms. VG for sharing their invaluable knowledge as resource speaker during the BDC SC First Quarter Regular Council meeting, community learning session on climate accountability organized by the NAPSI Victims of Disaster and Calamity Sectoral Council, given on the 27th day of March 2025 at Subic Bayview Diamond Hotel, Zambales. Signed by our NAPSI lead convener, Secretary Lope B. Santos III, and our Vice Chairperson for the Basic Sector, Mr. Roberto B. Alerosa. Ms. Maya and Ms. BG. Thank you. And we'd like to thank everyone. Maraming pong salamat. Meron po tayong hapunan at kabilang po kayo doon. Ano po, kaya kung pwedeng kumain muna tayo bago kayo uwi. Okay lang po. Tuloy lang po ang kwentuhan. Nandito lang sila VG. Parang ang hirap pagtiwalaan. Dito pa rin yung BBC Council. Hindi ko na inulit, baka mahalat. Answer any question. Thank you po. Pinasumpo pa natin kay... Saan sa kayo kay RST? Sige, so, Tapos, on behalf of the NAPSI BBC, gusto din namin pasalamatan lahat ng ating mga community partners. Ang pagpapanalo ng ating laban hanggang ating mga polisiya sa national level, kailangan nating pagtulungan lahat. Kaya yung supportan nyo at the community level na nakaka-support natin for that building. Thank you, Ms. Handy, and tomorrow we will see you. Alright, salamat. Thank you, Greenpeace, for the partnership.